Pumanaw si US Senador Lindsey Graham sa edad 71 dahil sa biglaan at panandaliang karamdaman. Ayon sa ulat, nagkaroon siya ng cardiac arrest. Kakauwi lang ni Graham mula Kyiv, Ukraine, kung saan nakipagkita siya kay Pangulong Zelensky at dapat sanang lumabas sa Meet the Press ng NBC News pagbalik niya. Si Graham, chairman ng Senate Budget Committee, ay balak sanang tumakbo para sa ikalimang-anim na taong termino sa Senado ngayong Nobyembre. Sa panahon ng kanyang termino bilang senador, naging taga-suporta si Graham ng Israel at nagtrabaho upang suportahan ang pamahalaan ng Israel. Noong 2024, nanghako si Graham ng parusa sa mga bansang magpapatupad ng ICC arrest warrants laban sa mga ministro ng Israel. Babalik ako sa Kongreso at agad magahain ng panukalang batas na magpapataw ng parusa sa anumang bansa na susubukang ipatupad ang arrest warrant laban sa Israel. Kaya kahit malapit kang kalyado, Canada, Britain, France, at iba pa. Kung paniniwalaan mo na lehitimo ang arrest warrant na ito, haharap ka sa matinding pagtutol mula sa magkabilang partido sa Amerika. Noong Oktubre ng 2023, 15 araw lang matapos ang Oktubre 7, sinabi ni Senator Graham na naniniwala siyang Iran ang responsabal sa nangyari noong Oktubre 7. Nakakatawa ang idea na nangyari ito nang di kasali ang Iran. 93% ng budget sa loob ng mga dekada, ang pagsasanay, ang kagamitan, lahat ay galing kay Ayatollah. Pumunta ko rito para ipaalam sa Israel na kasama ninyo ang Amerika. Pumunta ko rito para ipaalam sa mundo ng mga Arabo. Magkapayapaan tayo kung maaari. Hindi mapag-uusapan ang pagwasak sa Hamas. Pag-usagan natin kung paano gagawin. Suportado ni Graham ang Ukraine sa digmaan nito laban sa Russia at bukas niyang ipinapahayag ang suporta ng US para sa Ukraine at sa pagtatanggol ng mga hangganan nito. Tutulungan ka namin, pero dapat ding isaalang-alang ang pangangailangan ng mga Amerikanong nagbabayad ng buwis at mamamayang Amerikano. Kaya naging direkta ako kay Pangulong Zelensky. Maasa mong palagi ako nasa panig mo. Pero hindi naman mali na hiligin ko sa iyo at sa iba pang mga kaalyado na tumulong din kung kaya ninyo. Matagal na magkatrabaho sina Senador Graham at Pangulong Trump. Hindi sila laging magkasundo pero nagtrabaho sila ng magkasama at sinuportahan niya ang kampanya sa pagkapangulo ni Pangulong Trump nang i-anunsyo ang muli niyang pagtakbo sa 2024. Matagal ko na siyang kaibigan. Hindi kami laging magkasundo pero okay lang. Pero isa siyang mahusay na tao, mahusay na politiko, at talagang kahanga-hanggang tao na mahal ang inyong estado, Senador Lindsey Graham. Salamat, Lindsey. Salamat. Bilang tugon sa biglaang pagkamatay ni Graham, nag-post si Pangulong Trump. Si Senador Lindsey Graham, isa sa pinakadakilang tao at senador na nakilala ko, ay pumanaw na. Palaging masipag at makabayan si Lindsey Graham. Lubos namin siyang mamimiss. Susunod ang mga detalye at kaayusan. Nakakalungkot, Pangulong Donald J. Trump. Maraming opisyal ng Israel ang nagpapadala ng kanilang pakikiramay at nagbabahagi ng kanilang saloobin tungkol sa pagkawala ni Senador Graham. Sabi ni Punong Ministro Netanyahu, alam ni Lindsey na hindi mapaghihiwalay ang seguridad ng Israel at Amerika. Inialay niya ang buhay sa pagtatanggol sa Amerika, pagpapatibay ng alyansa at pagtatanggol sa malayang mundo. Ipinost ng ika-14 na punong ministro at pinuno ng oposisyon, Yair Lapid, si Lindsey ay may matibay na prinsipyo, debosyon sa Israel at malinaw na layunin para sa ligtas at mapayapang gitnang silangan. Si Senador Lindsey Graham ay naglingkod hindi lang sa mga Amerikano, kundi ipinaglaban din niya ang Estadong Hudyo at ang Ukraine, at naniniwalang may karapatan ang bawat bansa na ipagtanggol ang sarili. Araw-araw niyang isinabuhay ang pilosopiyang iyon. Narito kasama natin si Mark Schulman, may akda ng Tel Aviv Diary at kolumnista ng Newsweek para sa karagdagang impormasyon. Salamat, Mark, sa pagsama. Ano ang pamana ni Graham sa larangan ng politika? Lahat sila masasabi ko. Una sa lahat, siyempre, palaging mamimiss siya ng Israel. Siya ang isa sa pinakamalakas na taga-suporta ng Israel sa Senado at tiyak na sa Partido Republikano sa nayon. Sa Ukraine naman, walang duda na isa siya sa pinakamalakas na taga-suporta ng Ukraine sa buong panahon ng digmaan. At sa huli, ang NATO mismo ay may utang na pasasalamat kay Lindsey Graham dahil sa pakikipaglaban niya sa loob ng administrasyong Trump.
upang patuloy na suportahan ng NATO hanggat maaari. Si Lindsey Graham ay nakipagkasundo. May ilang tao na nagsasabing parang nakipagkasundo siya sa demonyo. Noong 2016, nang tumakbo siya laban kay Pangulong Trump, siya ang pinakamalaking kritiko nito. Tinawag niya itong gago, sinabing hindi mananalo at marami pang masamang sinabi. Siya ang pinaka-vocal na kalaban ni Pangulong Trump noong 2016 kasama ng iba pang tumakbo laban sa kanya. Nang mahalal si Pangulong Trump, nagpa siya siyang limutin ng alitan. At sa kung anong dahilan man, pumayag din si Pangulong Trump na limutin ang alitan. At naging magkaibigan sila sa paglalaro ng golf. Naging malapit sila sa isa't isa. Kaya nagpasya siya na mula sa loob ng administrasyon, mula sa loob ng kampo ni Trump, kumbaga, maaari siyang magkaroon ng malaking impluensya. At tila nga, nagkaroon siya nito. Malinaw na siya ang naging pangunahing impluensya pagdating sa Israel. Hindi siya lagi mentagumpay sa Ukraine pero napigilan niya ang pinakamasasamang instinct ni Pangulong Trump tungkol dito. At malaki ang naging epekto niyon. At ganun din sa NATO. Isa siyang internasyonalista at makalumang republikano na naniniwalang ang Amerika ay parang nagninining na ilaw sa burol, paniniwalang hindi na uso sa maraming republikano ngayon. At isinabuhay niya ito. Mamimiss siya ng lahat ng naniniwalaang natatangi ang Estados Unidos at may natatanhi itong papel sa mundo. Ngayon, sinabi ni punong Ministro Benjamin Netanyahu na ang Israel, dahil ng nabanggit mo, ay nawala ng isang kaibigan at siya mismo ay nawalan din ng isang kaibigan. Maari mo bang pag-usapan ang kahalagahan ng mga personal na relasyon sa politika at kung paano nila hinuhubog ang mga patakarang nabubuo rito? Sige, kaya kailangan nating hatiin yon sa dalawang bahagi. Alam mo, malaking teorya ito sa kasaysayan. Ano ang mas malaga? Tao, layunin, ekonomiya, at iba pa. Para sa akin, lahat ng yon ay mahalaga. Malinaw na may ilang tao na mas malalim ang personal na ugnayan kaysa sa iba. Malinaw na para kay Pangulong Trump, ang mga personal na ugnayan ay isa sa pinakamahalagang bagay. At sa tingin ko dito, natin nakita kung paano siya naging tulay. Dahil si Lindsey Graham ay may magandang personal na relasyon, isang napakagandang personal na relasyon kay Pangulong Trump mula pa noong, alam mo na, mula pa noong nahalal si Trump. Nagkaroon siya ng personal na relasyon, hindi lang kay punong ministro Netanyahu, kundi pati sa lahat ng punong ministro. Hindi naman ganun karami ang naging punong ministro, pero nagkaroon siya ng personal na relasyon sa ilang punong ministro at iba't ibang panig ng politika. Kabisado niya ang Israel. Hindi ko alam ilang beses siyang bumisita rito, pero sigurado akong lampas 20 iyon. Madalas siyang bumisita at nirerespeto ng mga tao dahil sa kanyang kaalaman. At syempre, ang mga personal na relasyon, alam mo na, ang personal na relasyon ni Pangulong Trump kay Netanyahu ay malinaw na nakaapekto sa kanyang kagustuhang maniwala o hindi maniwala sa sinasabi ni punong ministro Netanyahu. Mahalaga ang personal na relasyon pero may hangganan. Tandaan natin ito. Madalas, hindi nauuna ang personal na relasyon kaysa sa pambansang interes ng bansa. Kaya kung isasantabi ang personal na interes, kapag nagbanggaan ang pambansang interes at personal na interes, madalas o karaniwan, ang pambansang interes ang nananaig. Pero si Lindsey Graham ay kakaiba. Sa tingin ko, wala pang ibang tao sa eksenang pampolitika ng Amerika na kasing tatad sa pagsuporta sa Israel sa hirap at ginhawa, pati na rin sa Ukraine. Sa tingin ko talagang natatani siya. Tulad ng sabi ko, siguradong mamimiss siya ng Israel at Ukraine sa politikang Amerikano ngayon. Sige, Mike Schulman, maraming salamat sa iyong opinyon dito ngayon. Ngayon, dahil ng narinig natin, si Senator Graham ay matibay na taga-suporta ng digmaan laban sa Iran. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng mga post ng pagdiriwang sa Islamic Republic at nagalak ang state TV sa Iran sa pagpanaw ng senador. Pakinggan natin ito. Hayaan mo akong sabihin sa'yo, lantaran ang pagpanaw ni Lindsey Graham. Patay na si Lindsey Graham at napunta na siya sa impyerno. Binabati namin ang sambayan ng Iranian sa pagkamatay ng mapanulsol na kontra-Iranian na Amerikanong senador. Kasama natin ngayon si Ariel Oseran, Senior Middle East Correspondent ng E24 News English, para sa dagdag impormasyon. Ariel, narinig natin na si Senator Graham ay halos walang kondisyong taga-suporta ng Israel at ang kanyang pagkamatay ay nadulot ng viral na pagdagsa ng mga post mula sa iba't ibang lugar at personalidad sa politika sa Iran. Ano pa ang nakikita natin?
Tingnan mo, ang Iran ay nawalan ng pinakamataas na pinuno at katatapos lang siyang ilibing. Nawala sa kanila ang dalawang pinakamataas na antas ng kanilang pamunuan. Kaya tuwing may tuturo silang tao sa kabilang panig na itinuturing nilang kaaway at nasa posisyon ng pamumuno, kahit na hindi naman siya kasama sa mesa ng pagpapasya. Ginagamit nila ito bilang pagkakataon para magyabang, para sabihing, heto, nawala ang mga kilala naming opisyal. Kayo naman na yon ang nawawalan ng inyo. Malinaw na, hindi ito tulad ng paghahambing ng mansanas sa kahel. Ito ay mansanas at cherry tomatoes. Kaya walang maikukumpara. Patuloy silang naghahanap ng paraan para iligtas ang dangal at patunayan na hindi sila talo. Hindi sila nakaranas ng parehong antas ng mga pagkawala na talaga namang naranasan nila. At kung ganun nga ang kaso, dito rin na yon, ang US ay nawawalan ng mga kilalang personalidad. Malinaw na hindi ito sa labanan. Dahil ito sa isang karamdaman. Kaya walang paghahambing, pero ang realidad at ang mga Iranian ay hindi madalas magtagpo, lalo na ngayon sa mas napanghahas na rehimen. Kaya alam mo, hindi natin dapat bigyan ng labis na kahulugan ito. Ginagamit lang nila ito bilang pagkakataon para magyabang at sisihin ang Estados Unidos. Sa huli, isa siyang matatag na tinig laban sa Iran, pinaniniwala ang may impluwensya kay Pangulong Trump pagdating sa paggawa ng desisyon tungkol sa Iran, isang napaka-agresibong tinig. Kaya ang pagtanggal ng agresibong tinig na ito laban sa Iran mula sa eksena ay maaaring makita sa kanilang pananaw. Bilang isang tagumpay, pero isa lang itong mahina at pilit na pagtatangka para sa kanila na magmukhang hindi napahiya matapos ang malalaking pagkatalo nila dahil sa labanan. Sige.